look up towards the sky, eyes fixed on you. Your presence is where I hide. Above every fear I rise, eyes fixed on you, and you'll never leave my side. Through fire or flood, through wind and the waves, I follow your voice through the darkest of days. Whatever may come, you carry me through. Oh, you are the one I choose. Eyes fixed on you, eyes fixed on you. I walk with you on the waves, eyes fixed on you. You're with me, I know I'm safe. Completely you captivate, eyes fixed on you. I trust every word you say. Through fire or flood, through wind and the waves, I follow your voice through the darkest of days. Whatever may come, you carry me through. Oh, you are the one I choose. Eyes fixed on you, eyes fixed on you, eyes fixed on you, eyes fixed on you. Whom shall I fear, for you are with me? Whom shall I fear, you're by my side. You are for me, who could stand against me? God, on you I fix my eyes. Whom shall I fear, for you are with me? Whom shall I fear, you're by my side. You are for me, who could stand against me? God, I fix my eyes. Through fire or flood, through wind and the waves, I follow your voice through the darkest of days. Whatever may come, you carry me through. Oh, you are the one I choose. Eyes fixed on you, eyes fixed on you, eyes fixed on you, eyes fixed on you. Who shall I fear, for you are with me? Who shall I fear, you're by my side. You are for me, who can stand against me? God, on you I fix my eyes. Who shall I fear, for you are with me? Who shall I fear, you're by my side. You are for me, who can stand against me? God, on you I fix my eyes. There is no ocean that can't be parted. There is no mountain that can't be moved. I know there's help for the heavy hearted. The weak will find their strength renewed. You just gotta have faith. You just gotta have faith.
It's light for the shadows, for all your tomorrows. It's knowing He's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making a way. Just gotta have some faith. You gotta have some. Searching for purpose and know the waiting, praying through so many silent hours, finding a breath when you feel like fading, learning to love where you are right now. You just gotta have faith. It's light for the shadows, for all your tomorrows. It's knowing He's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making a way. Just gotta have some faith. You gotta have some faith. Oh, you gotta have some faith. You gotta have some faith. Remember your rescue is standing beside you. He's light for the shadows, He's hope for tomorrow. He'll always be there through the sun and the rain. You've got to believe before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making a way. Just gotta have some. You gotta have some. When you don't see it, but you believe it anyway. Just gotta have some faith. Though I walk through the valley of the shadow, and I stand face to face with the enemy, I will know that I am not forsaken. You surround me when the fire's at my feet. You're my defender. You fight for me. I will remember. You're all I need. You are my healer, my remedy against the power. Good morning mga ka-shalom. Alright. Good morning. Batiin mo niya katabi mo. Good morning. Sabihin mo. Ayan. At of course, yung mga kasama natin naka-live, pwede nyo pong i-share ang ating video. Pwede nyo pong itag ang yung mga friends, mga loved ones nyo, mga cell members nyo, at sino man yung mga mahal nyo po sa buhay. Okay. Welcome po sa bawat isa sa atin. Yung mga visitors po natin, may mga VIPs po tayo, mga first-timers po tayo. Welcome po dito sa ating church, dito sa Shalom. Alright. Aloha. Yan. Pakitype nyo rin po yung mga kasama natin naka-live. Pa-type nyo po sa inyong comment box. Sabihin nyo po, Aloha. Alright. Alam mo nyo, natutuwa po talaga ako pag nakikita ko kayo. Ang dami natin, di ba? Punong-puno. Full house po tayo. Amen. At alam nyo po, meron ako na namang isang kwento. Alam nyo po daw, may isang babae. Itong ay isang ubis. Yung ubis po, nasobrahan po ng pagkataba. Okay? Overweight po siya. Okay? Tapos, dapat pupunta siya sa church. Pero gusto niyang magpa-slim, di ba? Tapos pumunta siya sa park. Sa Burnham, gusto niya mag-zumba. Tapos yung time na yun na gusto niya mag-zumba, sasayaw na siya, nag-collapse. Talagang na-unconscious po siya, dinala po siya sa doon po sa hospital. At doon po,
nag-agaw buhay na siya, nag-50-50 po siya. At yung mga after 1 minute, nawala yung pulso niya. Tapos, wala na. Tapos, parang namatay na siya. Pero yung time na yun, kinausap niya si God. Kinausap niya si Lord. Sabi niya, Lord, mamamatay na ba ako? Ay, hindi. Sabi ni Lord, mabubuhay ka pa. May 20 years ka pa. O ba? Ni-revive po nila, nabuhay yung babae. Tapos natuwa yung doktor. Sabi niya, wow, miracle yung nangyari. Sabi ng doktor, sige, kung anong pwedeng yung gusto ng babae niyan, ibigay nyo. Aba, nag-isip yung babae. Sabi niya, aha, magpapaliposuction ako, magpaparetoke ako, magpapaganda ako. So, yun talagang naging slim po siya, naging model po siya. Ang ganda, no? Sobrang ganda po siya to the extent na parang hindi mo na siya mamukhaan sa sobrang ganda niya kung sino siya dati. At yun, paglabas po niya ng hospital, paglalakad po niya, may dumating po na ambulance, nabangga siya, at yun namatay, mga kapatid, no? Tapos nung namatay siya, sinabi niya kay God, di ba sabi niyo may 20 years pa ako? Ay, tapos nung sabi ni God, ay ikaw ba yan? Di kasi kita nakilala eh. Di ba? Parang kayong makatabi niya, kilala niyo po ba yan? Di ba? At ganun po sana, pag tayo ay nabigyan ng pagkakataon na mabubuhay, dapat sasabihin natin nakilala natin si Lord, kaya andito tayo, di ba? Siyempre, pag wala ka dito, hindi mo nakikilala si Lord, malamang hindi ka kilala ni Lord. Ganun din po tayo, kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations! Alright. Amen. So, ready na po ang ating mga sarili, tayo po ay mag-pray. This time, O Lord, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi po, Lord, ng kapatawaran kung ano man yung mga bagay, O Lord, na hindi po kaya na gagawa po namin. At this time, O Lord, na may ready po namin ang aming mga sarili na kami po ay mag-receive ng iyong message for today para pag alis po namin dito ay meron po kaming dala-dala, Panginoon, na weapon na maging way rin po sa amin, sa aming paglago, sa aming araw-araw na pamumuhay. And this time, O Lord, pinagpapray din po namin ang mga bawat isa, yung mga careers na magkaroon po ng promotion. Ganun po din po, Lord, yung mga businesses na magkaroon po ng expansion, magkaroon po sila ng mas lalago po ang kanilang mga negosyo, Panginoon. At alam po namin na sa mga places na sila ay naka-station, maging blessing din po sila, maging way rin po sila na maipakita nila ang kanilang buhay, Panginoon, ng bilang isang Kristiyano, at sila rin po ay magiging way po para makilala ka, Panginoon. At this time, ganun din po, Lord, ang aming church ministry. Unang-una po ang aming pastor, ang kanyang pamilya, at bawat isa po sa amin na nagagamit dito sa church, na magkaroon po kami yung puso, Panginoon, at i-protect mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa ngayon na nagkakaroon ng mga sakit, Panginoon, that will help us na hindi po kami dadapuan ng mga ganitong klaseng sakit. At kung sino man yung may karamdaman, kami po ay mai-heal. At ganun din, O Lord, na habang kami ay nagpapagamit, ay kami rin ay magkakaroon yung puso namin, yung talent po namin, yung mga gifts po namin, ay ipapakita po namin, ginagawa po namin ito kasi it will glorify you, O God. At ganun din po, Lord, yung mga bawat cell leaders na ginagamit mo, na your presence will be there, Panginoon, na pag-handle po nila ng kanilang cell groups, sa pag-share po nila ng iyong word, Panginoon, that magkaroon yung way na ma-convict yung mga taong ito, yung mga sinisharean po nila, na magkaroon din sila, may surrender din po nila ang kanilang buhay at ibibigay po nila ang kanilang buhay para sa iyo. At ganun din, O Lord, yung servanthood, yung spirit na ganyan, Panginoon, that as we do this, na every one of us ay may gamit po dito sa mundo na ipalaganap yung salita mo, yung ibabandera ka po namin na ang aming buhay ay sa iyo lamang, na magbibigay po kami ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. At ganun din, O Lord, na gusto namin na ang aming bansang Pilipinas ay magkaroon ng transformation, yung nation transformation, na ikaw ang tinitingala naming Diyos, na ikaw ang patuloy na aming hari sa aming bansa, at ikaw lamang ang aming
kikilalanin. And thank you sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. We give you the highest praise, honor, and adoration. This was in Jesus' name. Amen and amen. 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 Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Can we all stand as we worship the King of Kings and the Lord of Lords? Sabi ng kwento ni Kuya Eric kanina, no, na hindi namukhaan ng Panginoon. Tignan mo katabi mo, namumukhaan mo naman, no? Kasama mo yan sa Panginoon. And I would like to see na hindi naman pwedeng hawak muna, no? So tignan mo sa katabi mo, humihinga ba yan? Humihinga. Sabi sa Psalms, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Hallelujah. Today we will praise the name of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. Lord, we give you praise, and today, Father, receive the highest glory, honor, adoration. Hallelujah. Amen. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. All the earth praise Him. From the rising of the sun. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. Come on, sing. Let everything that has breath praise the Lord forever. From the east to the west, and praise the Lord to south. Come on, say everything. Let everything praise the Lord forever. From the east to the west, and praise the Lord to south. Come on, say sabi nga, let everything that has breath, we will praise the Lord. Praise Him in His sanctuary. Praise Him in the mighty heaven. Praise Him. All the earth praise Him. Come on, let's praise the Lord. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. All the earth praise Him. From the rising of the sun. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. Hey! Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. 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 Yes, Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, come on, and the north. Come on, sing.
the King of Kings. You are God, Father. Hallelujah. Amen. It's just so wonderful to give thanks and worship the King of Kings. Amen. Hallelujah. That says that let everything that has breath praise the Lord. The very moment right now na meron tayong hininga, meron tayong lakas, it's actually a grace and a mercy from the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the breath of life. Thank you, Father, for your goodness. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Father, for the life that you have given us. Hallelujah. We worship you, God. Oh, yes, Lord God, Jesus. Today, just open your mouth and kausapin mo ang Panginoon. Just worship Him. Tell everything that you want to tell Him right now. Sabihin mo, Panginoon, I am here. And Lord, we cannot boast anything. Wala po kaming may pagmamayabang sa iyong harapan, Panginoon. We are nothing without you. We are nothing without you, Father. We are nothing without you, O God. Oh, we worship you, O Lord. You are God alone. Oh, you are the King of Kings and the Lord of Lords. We worship you, we worship you. Holy, holy is your name. Holy, holy is your name. Open your mouth and praise His name. Praise His name. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Ora shara haya sena. Ora rashaya kandara sena. You are God. The church is worship the King of Kings. Oh, we are here, oh God. We are here just to worship. We want to give you all the praise and honor, glory and adoration. We humble down ourselves to you today. Oh, yes, Lord God. Glory and honor belongs to you. Holy Spirit, we invite you in this place. Just move in the midst of us. Fill the hearts of your people, oh God. Open your heart and your mouth to worship Him. Give you all the praise, oh Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give. You are God. That's just the way it is. You are God, Father. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. For you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, for you are on your throne. You are God alone. Yes, oh Lord, you are God alone. In good times and in bad, you are God. Hallelujah. Come on and declare you are not a God. Oh, yes, oh Lord. You are not a God created by human hands. You are not a Hallelujah. On any mortal man. You are not a God in need of
everything we can give by your plan. That's just the way it is. Come on, church, let's declare you are God alone. You are God alone from before time began. For you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. 'Cause you are God alone. You are God alone from before time began. For you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, for you are on your throne. You are God alone. Hallelujah. Yes, you are God. You are God alone. Yes, oh Lord, you are God as we praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who is worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. We give you praise, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, for you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unshakable. Yes, Lord, unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. Oh, who you are, God. Come on, church. Declare who God is in your life and praise His name. Glorify His name with your mouth. Worship Him. Worship the King of Kings, the Lord of Lords, and the King of Kings. Hallelujah, Jesus. We worship you, we worship you. Sa mga kasama namin sa Simba Live, come on, just stand on your feet. Worship the King of Kings. Itaas mo. If you want to raise up those hands as a sign of surrender, worship Him and declare His goodness in your life. Ora shara bahandaraya siala kandaraya siala ya bahandaraya se. We worship you, oh God. You are. Jesus, oh God. Sabihin mo, you're unchangeable. Ang ating Panginoon, He is unshakable. He is unstoppable. That's who you are. You are God. That's just the way it is. One church declare, you are God. That's just the way it is. Sing it and say, you are God. That's just the way it is. For you are God.
on, sing it. You are God alone from before times began. You are on your throne, oh Lord. Hallelujah. You are God Jesus. alone. Yes, oh God. And right now, In the good times and bad, Lord, You are on your throne. you are God alone. You're unchangeable. You're unshakable. Unstoppable. That's who you are. Come on, church, believe. You're unchangeable. Yes, Lord. Unshakable, God. Yes. Come on, sing. For the last time, let's declare you're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. Yes, oh Lord, we praise your name, Jesus. Yes, amen, amen. Napakabuti mo, Panginoon. Isang palakpak ng panalo. Amen. Alright. As we praise the Lord, this time i-ready din po ang ating mga sarili and let's have this declaration, a powerful declaration. Come on, join me. Today, I declare that God is my deliverer. The things that looks unbreakable will now break down as I step into breaking. I declare that every chain that has ever imprisoned me is falling to the ground, releasing me to move boldly and bravely. Today I declare that God is my provider. I will experience an overflow of God's favor in my finances. I will be prosperous. My career is blessed. My business is blessed. And every need will be met with abundance. I declare that I will experience financial freedom and will have more than enough to live and give. I declare that God is my healer. I am strong, healthy, energetic, and productive. God is renewing my strength. I believe that I will live a long life and strong life, and I will do all God has called me to do. Today I declare that God is my miracle worker. He is going to do the impossible on my behalf. I will see His supernatural power and experience that God I declare that God is the author and finisher of my faith. He will establish my legacy, set new standards for my family, break generational curses, unlock generational blessings, and releases a life that impacts generations. In Jesus' name, Amen! Alright, pwede na po tayong umupo. Alam niyo po, pag tayo ay nag-worship, binibigay po tayo, di ba pag nag-worship po tayo, yung puso po natin, umiiyak, di ba? Yung natatouch po yung heart po natin, at ganoon din po pag tayo po ay nagbibigay, di ba? Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, na pag tayo ay nagbigay, dito ay napipilitan because we are a cheerful giver. Yung puso po natin, binibigay po natin kasi mahal po natin ang ating Panginoon at alam po natin si Lord ang nanggaling lahat kung ano man ang meron po tayo. And yes, one thing more, bibigyan ko po ng isang story, no? Kaya kanina, yung lalaki kanina, ngayon lalaki naman, no? Babae kasi kanina eh. And alam niyo po, ito ay may dream po itong isang Kristiyanong lalaki na to. Gusto niyang mag-horseback riding. At nung may naglagay po sa Facebook, nakita niya yung Rob's Ranch. Kaso sabi, hindi pa raw open ang Rob's Ranch. So pumunta po siya sa ibang sa ibang ranch po siya, no? At doon nga, sabi niya, ito yung dream ko. Gusto ko mag-horseback riding. And yun nga, sabi niya sa owner, paano ko ba ito papatakbuhin itong kabayo na to? Sabi po ng owner, sabihin mo, praise the Lord, ito ay lalakad. Pag praise the Lord, sasabihin mo ulit, siya ay tatakbo. Pag praise the Lord, sasabihin mo ulit, siya ay tatalon. At pag sinabi mong amen, yan, mag-i-stop na yan. At yun nga, natuwa yung lalaki. Talagang
talagang nag-horseback riding siya. So, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hanggang malayo yung inabot niya. At napansin niya, meron ng bangin. Praise the Lord. Sabi niya, oops, nakita niya, Amen! Sabi niya, so tumigil. Tapos nung nakita niya yung bangin, grabe, 7,000 feet below. Grabe, ang lalim. Tapos pinagpawisan siya, pinunasan niya yung noo niya kasi puro pawis. Sabi niya, praise the Lord, sabi niya. Tapos yun, tumalon yung kabayo. Yun. Kaya pag tayo po'y nagbibigay, wag nating pag-amen, amen. Dapat praise the Lord, ibigay mo. Ganun po tayo pag magbigay. Amen. Praise the Lord, sabihin niya, praise the Lord. Alright. Come on, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po ulit sa pagkakataong ito na may opportunity kami na makapagbigay, na may buong kagalakan sa aming puso, na alam po namin when we give, you are more ibibigay mo sa amin, Panginoon, that you will give us 100-folds, 10-folds, at alam po namin all that we have, all the resources that we have comes from you, because you are our provider. You give our needs and more than enough sa aming needs. That's why also, Lord, I want to pray sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng promotion, expansion sa mga businesses, but this will not be a way for us na wala po kaming time na magsilbi sa inyo, but it will be a way for us na maging channel of blessings po kami sa bawat isa, Panginoon, sa bawat taong nakakasalamuha po namin, na kami ay nag-bless din sa kanila, na makita nila ang pagkakaiba po namin bilang isang Kristiyano, na kami po ay nakikita po niya ang pagmamahal mo sa amin, at ganun din ang makikita nila, at they will be convicted na magkaroon din sila ng relationship sa inyo, magsusurrender sila sa inyo. And again, we just want to thank you, Lord, for everything that you're giving us, this life, this gift that you've given us, na kami ay magbibigay po lang ng honor, ng glory sa inyo, Panginoon. And again, we just want to thank you, Lord. Ito among Apo, ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. Praise the Lord, limag tuyo kabalyon. Istorya lang ni Bar Eric Diay. Okay, so naimbag nga October tayo amin. Muli, ngitian mo yung katabi mo. October na ngayon. Okay, sino ba yung mga mag-birthday ngayong October? Pakitaas nga yung kamay. Tingnan ko yung mga kamay. O, isa, sino pa? Kanina marami, 5 ata yun. Wala na, isa lang. Baka nakalimutan yung October kayo. Okay, so happy birthday, Sir Claudine. Okay, so kahit mag-isa mo, ipanalangin natin itong birthday celebrants na ito. Panginoon, papasalamat kami sa buhay ni Sir Claudine. Ikaw pa magpatuloy na mag-bless pa sa kanyang buhay. Ikaw nakakalampas sa kanyang future at i-bless mo po. We pray that she may enjoy good health and all may go well with her, even as her soul is getting along well. In Jesus' name, Amen. Okay, so meron tayong first timer dito. 2 sila. Si Marvin, invite niya si Emeline Arnaiz. Emeline. Diyan ba siya? Si Emeline Arnaiz. Ayun, nanay. Ito yung classmate. Ikaw yung classmate niya. Nasabi niya sa akin, I think last week ata yun, nagkikwento niya. So yan, mga mag-classmate, mga kaibigan, friend, invite niyo. Amen. Meron tayong walk-in din dito, si Rodelio Bernabe. Rodelio. Ay, yung magaling sumayaw. God bless you, brother. Kababaihan dito na tinitingnan ko, hinahanap ko rin si Sister Julienne. Magaling din yun sana, bang tawag doon? Hindi, pang art, yung pagsasayaw. Ilan lang yung may ganun sa pagsayaw, yung katawan. Na? Okay, so hindi na lang mga babae, meron ding lalaki. Second time naman, si invite ni Dayan at na-invite niya si Kevin.
Kevin, in-invite niya naman tong si Loren Guzman, at saka si Mika Guzman. Oh, God bless you. Kayo bang galing sa Sablan din? Oh, from Sablan pang mga ito. At least nakapunta sila. So, ito si Nanay and Brother Jehe, si Mother Joy Eustaquio. Ayun, sa likod. Okay, si yung Lola. Okay, palakpakan natin bawat isa na nandirito. Kahit ikaw man ay first, second, third, fourth, fifth, o matagal na dito, ay God bless you. Amen. Muli sabi mo sa tabi mo, ako'y natutuwa na nandito ka. Okay, so itong Tuesday, nagpabaksin kami. At least sabi ni Brother Elmer, nakita ko sa post niya sa chat box may mga stab ng irisan. Matagal na inintay ko sa Pico, wala. Nag-register pa ako. Sabi ko, baka house to house, mas maganda, hindi na ako pipila. Pero tinix ni Brother Elmer nitong week, may mga stab daw sa barangay. So at least may nakuha kaming 4. Kaya nakapag-vaccine na kami sa SM. Mambilis naman yung pila. Kaya at least titingnan namin kung magkuklaps kaming 3. Kasi kami yung nauna, hindi naman. Iba lang yung effect sa kina Marvin. So napasayaw sila eh. So Astra yon. So baka by November daw kami uli yung second dose namin. Okay, so ito po na sa mga kapatiran natin kasi alam natin na extend muli yung ng cities natin, ba? At ito po pag yung may karamdaman kayo, umisakit kayo, mas maganda na at least mag-stay at home kayo. Amen. At kung malakas naman kayo na healthy kayo, at least mag-stay tayo dito sa church, makipag-physical. So kayo rin naman na nandiyan dyan sa mga bahay-bahay, we appreciate na at least nandiyan dyan kayo nakipag-online sa atin. Okay, mag-comment kayo, ilagay nyo kung saan kayo nandiyan dyan. Okay, kung sino yung mga kasama nyo naman na nanonood dyan para at least makikita rin naman namin at yung taga-record ng ating attendance. Okay, so we appreciate yung mga divine kahapon, palakpakan natin. Nag-fellowship sila kahapon, mga nanays. At maganda po na at least magamit din kayo, magpagamit sa Panginoon, mga gift na binigay ng Panginoon sa inyo, at saka yung mga bawat isa na mapakinggan din yung mga testimonies nyo sa buhay. Kasi dito po sa ating church, sa Sunday, hindi po kakasya. Kaya talagang hindi kakasya yung oras. At least meron kayong personal na gatherings, mga nanay, kaya this coming Saturday, pang tatay naman. Okay? Sa mga tatay, kung alam mong tatay ka, sama ka this coming Saturday. Kaya may sasabihin nila yung oras, kung ano yung oras na mag-i-start. Okay? So, ito po, dito sa Joshua chapter 24 verses 11 to 15. So, sabi dito, "Then you crossed the Jordan and came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgasites, Hivites, and Jebusites. But I gave them into your hands. I set the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the Amorite kings, you did not do it with your own sword and bow. So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build. And you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." Okay, so ito pong chapter 23 at chapter 24, ito po yung pamamaalam na ni Joshua. Ito yung kanyang pamamaalam na mensahe. At dito po ay talagang sa chapter na ito,
inadresa niya itong mga Israel rulers, itong mga leaders. Kaya hindi lang po siya bilang isang leader na mag-isa, siyempre, libo-libo yung mga nilid niya, dinala doon sa promised land, at kailangan niya ng mga leaders para sila ang kanyang kausapin at itong mga leaders maglilid doon sa kanya-kanyang mga tribes. Kaya ito yung kanyang mga team o mga partners. At dito naman ay inadresa niya rin itong lahat ng mga Israel, lahat ng mga tribo, 12 tribes ng Israel. And after po na si Joshua ay inialat na niya, dinistribute na yung mga lots, diba? Kung anong ginamit nilang pang-survey kasi may kanya-kanya mga boundaries eh. So naibigay na sa kanilang boundaries per tribe, although hindi 100% na naibigay lahat, hindi 100% na na-conquer na nila lahat yung mga land na kanilang na-occupy. Meron pang other inhabitants na talagang matataas na lugar at yung mga gamit na malalakas din at hindi pa nila na-conquer lahat, pero si Joshua ay matanda na. 110 years old na. Sabihin mo nga, 110 years old. So, matanda na siya, hindi na kaya ng kanyang katawan. At dito sa ating text na ating nabasa ay talagang naisabi muli sa kanila yung covenant na renewal dito sa Sikkim na ito. Kasi ito ay talagang para makita, mapakinggan muli nila. Kasi nung time na nandun sa Deuteronomy, inulit ni Moses yung law. Dahil namatay na lahat yung naibigay yung law doon sa Mount Sinai, for 40 years na umikot-ikot lang sila, patay sila, kaya new generation ang pumalit, hindi nila alam yung law. Kaya muling inulit ni Moses yung law doon sa Deuteronomy. At ito na nga, nung sabi ni Moses, kung kayo pupunta doon sa land, sinabi niya yon. At ito na rin si Joshua bilang successor, ay talagang nandoon na sila, nakaapak na sila sa land. At ito nga, inulit niya muli itong covenant, itong salita ng Panginoon sa kanila. Para ito ay, di ko na tayo ngayon nga maimula, iti adang puso da. Amen. So, ito po mga kapatid na makita natin ay yung, sabi ko nga, yung team nga natin ngayong buwan, magfo-focus po tayo sa win at home. Sabihin mo nga, win at home. Okay, so yung title po natin ngayon ay Win at Home Objective. So, sabihin mo sa katabi mo, Win at Home Objective. So, ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, Win at Home Objective. Pag sabi nating objective, sabi ni Google, a theme, aim at, or sought, or a goal. Okay? So, ito po, yung Win at Home, ito sana yung magiging aim natin o yung goal natin para sa ating mga pamilya, bawat isa. Dahil alam ko po na hindi lahat ng mga immediate family natin ay believers sa Panginoon. Amen. Kahit sabihin nila na Christian, pero makita mo rin yung buhay sa salita ng Panginoon ay hindi yung salita ng Panginoon ang nai-apply sa buhay nila, kundi lang yung naituro lang ng relihiyon. Kaya alam nila, Kristiyano sila. So hindi naman natin sila masisisi dahil yun nga ang kanilang napakinggan. Unless na mapakinggan nila yung Word of God, yung salita ng Panginoon at mabasa nila. Okay, so ito po na makita natin, una po dito yung Win at Home objective po natin to build a faith-based family. Sabihin nyo nga, to build a faith-based family. Parang ang hina niya, parang hindi kayo kumain Ako, hindi ako nag-umaagahan kanina pero malakas yung busis ko. So, paulit niya. O pakiulit. Okay. 1, 2, 3, go. Ayan. Kahit wala ng merinda yan, pwede na. Okay, lagay nyo rin dyan sa comment box nyo po dyan. So, sabi po dito sa Joshua 24:11-13, basahin ko sa Tagalog. Tumawid kayo ng Jordan at nakarating sa Jericho, nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ang mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Hitio, Gergesio, Hibita at Jebuseo. Ngunit sila ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan. Na iba na sa Tagalog pero sa English talaga, doon, I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. So sabi po dito,
Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. So dito sa ating nabasa na ito, nire-remind ni Joshua sa kanila yung ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Jordan River. Hello, yung milagro. Ito yung pinaka-first miracle kasi nung kinomission ng Diyos si Joshua at ito na ay talagang yung river na yon overflowing, hindi sila makatawid. Pero sinabi ng Diyos sa kanila, consecrate yourselves for tomorrow ay gagawa ng Diyos ng milagro. Kaya talagang kinonsecrate po nila yung sarili nila at ito po yung milagro na nangyari. Nung mga pare, nung maapakan na nila yung tubig, tumigil yung tubig doon na nagfo-flow. Biruin mo na parang may dadagiti na isalin kuma. At yung tubig na parang naputol na lang, umagos at naging dry na yung land. Kaya balla siyudad, nakatawid po sila doon sa river na yon. And after that, muli naglagay sila ng 12 stones at muli pong bumalik yung tubig uli na nagfo-flow. Ito yung mga miracle na pinakita ng Diyos sa kanila. Maliban pa doon, yung 40 years na kumakain sila ng mana. Ilan po ba sa inyo yung hindi nagsasawa pag kahit isang linggo na ulam? Pari-parihas. Pinikpikan tiagsapa, aldaw, rabii, bigat. Pinikpikan, aldaw, rabii, bigat. Pinikpikan, aldaw, rabii, bigat. Alam mo na kung ano yung ulam mo. Pinikpikan, 1 week. Pero sa ating 1 week lang. Baka nagsawa ka na, baka 3 days o wala na, di ba? Pero sila 40 years na mana. Alam na, hindi na magtatanong kung ano yung kakainin na, alam na, mana. Pero ito po, nung mag-step na sila doon sa Kanaan, tumigil na yung mana na umuulan, na nahuhulog, ay talagang dahil may bunga na silang kakainin. Kaya excited siguro itong mga naipanganak sa wilderness, never sa kanilang buhay na nakakain sila ng prutas, at least dito na nila matitikman kung ano yung lasa ng ubas. Ilan po ba sa inyo hindi pa nakatikim ng ubas? At least marami sa palengke. Pwedeng bumili, di po ba? Ako, marami pa akong hindi pa natikman na iba't ibang klase ng mga prutas eh. Kahit nasa ganitong edad na ako, nasa kalahati ng 100 years, 50 years old, ang dami pa akong hindi natikman. So dito po makita natin, niririman sila ng Diyos about sa ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Jericho. Yung wall, biruin nyo na napakakapal, walang kalaban na makapasok sa kanila, maka-attack sa kanila, makapabagsak doon sa wall na kanilang ginawa. Pero makita natin, bumagsak yung wall. Ikaw ba naman yung sumunod lang sila sa instruction eh. Ganito ang gawin nyo, sa 6 na araw, sa isang araw lang, ikot lang kayo ng isang bisis. Walang nagsisigaw, walang magsasalita. Tahimik lang sila. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. On the 7th day, iikot sila ng 7 times. And after that, na naikot nila yung 7 times, saka doon sila sisigaw, makita natin yung nangyari, bumagsak yung wall. Kung iwan ko, i-try natin magsigaw din dito kung talagang babagsak. Ha? Pero makita natin, ang ibig sabihin, ang Panginoon ang nag-utos, ay siya mismo ang gagawa ng paraan. Amen. Kaya huwag niyong i-apply dun sa bahay. Kung punta ka sa bahay niyo, pabagsakin niyo mo. Kahit anong sigaw mo siguro, baka hindi babagsak. Hello? So ito, makita natin din na sabi doon nga, nag-send ng Panginoon ng mga hornets o itong mga putakti. Tinignan kung ano ba klase itong mga putakti. Parang halos tinitingnan ko parang mga uyukan. Ano ba ang English ng uyukan? Ba? Yung honeybee kasi maliliit yun eh. Na-try kong ng sting. Kaya ko yung mga stings niya. Kaya kinukuha namin kamay-kamay talaga noon sa mga wild honeys. Ano naman yung kamay mo, lalaki, pero
kukunti lang. Pero yung mga uyukan na masasakit, malalaki sila. Kaya maalala ko nga noon, nung kasama namin, binato yung bahay ng uyukan, napakalaki eh. Hinabol. Pumunta siya sa dam. Ilang minutos na nandoon sa loob ng tubig, ang akala niya, wala na yung mga uyukan. Pagtaas niya, hihinga. Magaling din pala sila, alam nila kaya inantay nila na talagang lalabas yung ulo. Nako, iba-iba na yung itsura yung mukha. Ilang linggo na nag-suffer siya Lalaki. So ito po, ma-imagine mo na talagang yung mga tao mismo na nakatira doon, lumayas sila dahil dito sa mga utakte. Pero yun po, sinend ng Diyos yon para sila ay makaalis at hindi na nagamit yung mga sword at sabi doon itong mga pana nila para mapalayas itong mga inhabitants na ito. Kaya dito makita natin mga kapatid na sa lahat ng bagay ay makita nila na galing lahat sa Diyos. Amen. Amen po ba? Sila ay talagang very special sila sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng victory. So dito po sa ating mga pamilya, sabi ko nga na ang dami rin natin mga unbeliever na members sa pamilya natin. Hindi lahat ay talagang sabi natin pag nanampalataya yung tatay, automatic na believer din yung misis o yung mga anak. Hindi. Pero makita natin talaga na ang pagiging isang mananampalataya ay personal yan. Amen. So ito ay talagang yung part natin, i-pray natin at i-share din natin sa kanila yung salita ng Panginoon para sila po ay makinig at kung sila ay nakinig, sila rin naman ay maniwala. Amen. Romans 10:17, sabi nga doon na consequently, faith cometh by hearing, in hearing the word of God. Iti kasta iti pamati ag taod babaan ti panag dengdengeg. Panagdengdengeg iti sao ni Hesukristo. Kaya sabi ko nga palagi kong sinasabi rin, message ko kahapon nung libing, nung Thursday na nilibing ko rin yung nandun sa bakon na yon, ay talagang sabi ko it's about sa makinig tayo sa salita ng Panginoon. Hindi natin masisisi yung bawat isa dahil kung yun man ang kanilang napakinggan sa kanilang lolo, sa kanilang mga magulang, at yun din ang kanilang ginagawa. Unless na makinig sila sa salita ng Diyos at doon nila malalaman yung katotohanan. Amen. So iso po na talagang masabi natin na ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Lakas natin, mga blessings na natatamasa natin dito sa lupa. Kaya praise the Lord. Kung kayo may mga bahay dito na bahay ninyo na tinitirhan, magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kung kayo meron namang mga sasakyan, magpasalamat sa Panginoon. Kung kayo man ay walang sasakyan o nangungupahan pa rin, still na magpasalamat pa rin sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Okay, sabihin mo lang pag ako rin ang susunod. Huwag kang mainggit sa kapatid mo na bakit ganun lang, Lord, bakit yun lang binibless mo na maraming sasakyan, ako hindi mo man lang bigyan ng kahit motor. Dapat i-pray mo, Lord, ako rin naman ang susunod. Amen. So ito po na makita natin na dito sa pamilya natin, sa ating family ay dapat dito rin natin pag-usapan ang blessing ng Panginoon. Amen. Sasalitaan tayo ti blessing ni Apo Diyos, yung mga bagay na nagawa niya sa buhay natin. Si Moses doon, sabi niya po dito sa Deuteronomy 6:7, sabi niya sa kanila, lalo dito sa mga parents, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Sino po ba dito yung mga magulang? Alam mong ikaw ay magulang. Ayan, pakitaas yung mga kamay. Ayan. Alam mong ikaw ay magulang. Ito po yung responsibility rin natin sa ating mga anak. Amen. Kung tayo na ay nakakilala sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, ay maganda po na sabihin natin yung katuruan ng Panginoon, yung salita ng Diyos sa kanila. Kung alam nating magbasa ng salita ng Panginoon, magbasa po tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Pag kayo ay sabi doon na pag-usapan ng Panginoon, kung kayo man ay nakaupo sa inyong bahay,
kung kayo ay sabi doon, naglalakad, at kung kayo man ay matutulog, at kung kayo ay gigising. So ito po na napakaganda pag-usapan natin yung nagawa ng Panginoon, kung paano ka rin iniligtas ng Panginoon, kung gaano ka kasama at talagang yung blessing ng Panginoon still pa rin na pinatawad ka. Amen. Amen po ba? Kung ikaw ay may sakit, ay talagang pinagaling ka ng Panginoon. Amen. Hello. Kung ikaw yung nandoon noon sa danger o panganib, ikaw ay niligtas ng Panginoon. At nung ikaw ay kinukulang o parang nangangailangan, at ang Diyos ang gumamit ng mga tao para pinubide niya yung pangangailangan mo. Kaya napakaganda po na ma-review yung mga past blessings ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya po pag naalala natin ang mga blessings ng Panginoon na binigay niya bawat isa sa atin, ito po yung protection natin against backsliding, against sa pagtalikod natin. Kasi ang dami nang nadi-discourage eh. Dumarating sa pagsubok sa buhay, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Tumatalikod na sa Panginoon. Pero ito po yung challenge ko, bawat isa sa atin, magpatuloy tayo. Amen. Magandang lagipin tayo dagiti blessings ni Apo Dios na impapay na ititunggal maysa kada tayo. Amen po ba? Okay, so hindi lang po yon na yung win at home objective natin na to build a faith-based family. Pangalawa, to teach our family to worship. Sabi mo sa katabi mo, to teach our family to worship. Ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, to teach our family to worship. Joshua 24:14a, sabi dito, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Sa English, sabi niya doon, now fear the Lord. Pero sa Tagalog, nawala eh. Kaya ngayon, sabi lang doon. So sabi dito, now fear the Lord. Hindi po yung fear the Lord na parang pag agpigpigirgir ka nga, umasidig ka ni Apo Diyos. Yung fear the Lord po na sinasabi dito, yung fear the Lord is to hate evil. Amen. Yung may takot ka sa Diyos, dapat po yung kunata yung agurahaem kuman itibasol. Amen po ba? Amen. So ito po, hindi lang po yon na fear the Lord ay to have a deep respect. To have a deep respect for God, na gusto natin lahat ng ating ginagawa, ay siya po ay may ayo. Siya po ay mapiplease sa atin. Amen. Amen. Ano pa? About to fear the Lord, mayroon tayong inner devotion para yun po ay ma-honor pa ang Diyos sa buhay natin. Kaya po kung ang tayong mga magulang ay talagang may takot tayo sa Diyos, susunod din po ang ating mga anak. Amen. Tumurot na kasi nakikita nila. Ito naman ang ginagawa ng aking magulang, ng aking tatay, ng aking nanay. Kung ang tayong mga parents ay talagang mahalin natin ang Panginoon, maging natural din na mamahalin nila ang Panginoon dahil nakikita nila sa atin. Kung tayong mga magulang ay nananalangin, makikita rin nila na sila rin ay talagang gagawin nila na sila ay mananalangin. Amen. Kaya po kung ang ating mga ninuno, basta kung paggutom na ay kain kaagad, at kung ikaw na ay nakakilala sa Panginoon, ay dapat umpisahan mo na mag-pray. Kahit meron o wala man ng ulam. Hello? Yung araw kasi magpipray lang sila pag may ulam. Pero pag walang ulam, o hindi raw masarap yung ulam, hindi raw sila magpipray. Masarap man o hindi, at least may kanin pa nakakainin, magpasalamat pa rin sa Panginoon. Amen. Imagine niyo yung mana. 40 years. So ito po na mga kapatid na hindi lang yon, pati kung tayo mga magulang ay matuturing umabit sa Panginoon. Alam mo kasi tayo kasing mga Pentecostals ay mano tayo sa clappings eh. Jumpings.
Pero itong mga iba naman na hindi sila mga Pentecostals, sa ano na lang kasi sila sa basta may choir, pag-awit lang. Pero tayo mga Pentecostals, very ano pa, tatalon-talon pa. Na? Kaya ang sabi ng iba, mga baliw. Oo, pumunta nga kami noon sa La Union, San Gabriel La Union noon. Pumunta kami doon sa mga pamilya, talagang sinisigaw nila. Ayan yung mga baliw, bagtit na kita. Pero bago niya sigaw, mag-iinom muna. Nanay po yun eh. Mag-iinom siya ng alak tapos sisigaw-sigaw doon. Ay talagang mga baliw daw kami. Pero mas maganda pong maging baliw tayo para sa Panginoon. Amen. Kaya at least naman sa pag-awit ay kung talagang pag-clapping so ano pa yan, at least yung expression natin, bigay natin sa Panginoon. Si King David, bago pa siya naging hari, talagang yun na po yung kanyang lifestyle na ginagawa sa Panginoon. At ito po sa atin din, pag tayo rin po ay, yung ginagawa po natin, pag sabi ng pag-awitin na, i-clap natin yung kamay natin, i-clap natin. Amen. Sabi mo sa tabi mo, i-clap mo. Alam nyo po, dito tayo nagpa-practice sa lupa. Kasi pag sa langit, para hindi tayo ma-out of place. Pag hindi mo ginawa sa lupa, tapos nandun ka sa langit, ikaw lang ang hindi nagka-clap. Nagja-jump na yung katabi mo, ikaw lang yung parang pusti ng biniko. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-practice na tayo dito sa lupa. Wag naman yung sinasabi doon, I lift my hands, ay iba na yung ginagawa mo. No? Tumatalon ka kontra naman sa words na nandoon. Iba na yun. Hello? Kaya dapat kung talaga yung awitin naman ay kung ano yung sinasabi ng awitin, maganda rin naman gawin natin sa action. Amen po ba? Ako talaga nandoon ako sa likod, nakaupo doon, at least nag-o-observe ako. Siyempre, mostly naman dito sa harap na upo yung pastor, wala, hindi ko kayo makikita. At least alam ko doon sa likod kung sino yung nahuhuli na dumating. Alam ko kung sino na yung after praise and worship, saka lang dumarating. No? At least nakaupo lang ako doon. Kaya ito po mga kapatid na very important po yung modeling. Amen. Hindi lang yung tinuturo natin, sinasabi natin, but sabi nga doon, actions speak louder than words. May nagtanong sa akin noon na, Pastor, totoo ba yun? Nasabi sa amin kasi na, do what I say, but do not do what I am doing. Sabi ko, hindi naman maganda yan. Leader yan eh. Yan yung leader ninyo. Ibig sabihin, ginagawa kasi niya, kaya basta ang sabi lang daw, sundin nyo lang yung sinasabi niya. Nandun po yun sa Matthew, yung mga religious leaders, mostly ganun sila. Sinasabi lang nila, doon sa kanilang mga disciples, pero sila mismo po ay kontra doon sa kanila palang ginagawa. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, mga hypocrite, mga religious leaders. Hello. So ito po na, saan na ako dito? Okay, about sa modeling. Okay, so dito po tayo ring mga magulang, lalo po tayong mga tatay. Very important po na malaki po yung responsibility din natin sa pamilya natin. Pwede bang mga tatay, pakitaas yung mga kamay? 1, 2, 3. 1, 2, 4, 2, 4, 6. 6. Mga dito, mga singles pa, no? Hindi pa mga tatay. Lalong-lalo po sa atin din mga tatay. Talagang binigay po ng Diyos sa atin yung responsibility para maituro rin sa ating mga anak yung salita ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, mag-observe kayong pumunta sa mga simbahan, banking, mas marami yung mga nanay na nagsisimba, yung mga tatay, iwan kung saan na nagpupunta. Kaya blessed po kayong mga anak kung yung tatay ninyo ay kasama nyong nagsisimba. Praise the Lord. Amen. At tayo rin kayong mga nanay at kayo ang nagsisimba lang, talagang gawa kayo ng paraan para maakay nyo rin ang inyong mga mister. Amen. Baka naman kasi ay bakit hindi sasama sa iyo ang yung mister, baka naman pag uwi niya ay talagang sinisirmonan mo. Hello.
Sabi nga nila, ang sikreto raw para mawala raw yung yung pagiging, yung mga madaldal, ay uminom ka raw ng tubig, miracle water. Ilalagay mo lang, huwag mong inumin pala, ilagay mo lang sa bibig mo. Kahit isang araw, nandoon yung tubig. Baka yan, matutuwa pa yung mister mo. Wow, miracle. So ito po na mga kapatid, Win at Home objective natin ay to build a faith-based family, to teach our family to worship, in pangatlo, to make and keep commitments. Sabihin nyo nga, to make and keep commitments. Okay? Paano? By becoming a student of obedience. Joshua 24:14b, sabi po dito, alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Tinitingnan ko kasi dati itong mga Mesopotamia, ang dami pala nilang mga gods, mga goddesses, almost 24. Yung mga Diyos-Diyosan nila. Yung modern day po natin, itong Mesopotamia, ay ito po yung Iraq ngayon. At titingnan naman natin ngayon, kinanker po sila ng Islam. Islam na po ang nag-ano dyan, mostly sa Middle East. Ay ito po, makita natin na talagang ang dami nilang mga gods noon, itong Mesopotamia na ito, mga Diyos-Diyosan. At ito po, dito po kasi nanggaling yung kanilang mga ninuno. At ito, nilabas nila ng Diyos, dinala doon sa land of Canaan. But after that, napunta sila sa Egypt. Yun naman, naging po sila, slave sila doon for 400 years. At yung mga naipanganak doon, nakita po nila yung mga Diyos-Diyosan nitong mga Egyptians. Iba-ibang mga gods po nila. Kaya ang alam nila, yung kinamulatan nila, yun na yung totoong Diyos. Kaya po, ito nga, nung nandun sila sa Mount Sinai, na naibigay ng Diyos kay Moses yung mga laws, yung na siya, yung pinapakita niya, siya yung totoong Diyos na nag-deliver sa kanila. Hindi yung mga Diyos-Diyosan na nandoon lang sa gilid na nakatayo, na hindi man sila ma-deliver, hindi man lang sila matulungan kung sila ay humingi ng tulong. Pero pinakita ng Diyos na nung nandoon sila sa wilderness, doon sa bato ay talagang lumabas doon yung tubig. Nandoon sila sa wilderness, napakainit, ay ang Diyos ay nag-send ng ulap para sila po ay pinakapayong po nila. Doon sa wilderness ay talagang tinulungan sila ng Diyos, nagbigay ng Diyos ng mana. So ito po ang pinapakita ng Diyos sa kanila, na makita nila na sana ay maging na masunurin na sila sa ating Panginoon. Amen. Kaya po yung sabi doon sa English, sabi doon yung word na serve. Ito po yung burden ni Joshua sa kanyang puso. Gusto niya dito sa mga Israelita na ito na willingly na talagang piliin nila ang Diyos na pagsilbihan. Sabi doon, serve Him with all faithfulness. Agserbi kayo kinkwana iti amin nga kunati kinamatalek with all faithfulness. Kaya sa atin po mga kapatid bilang mga believer, lahat sana ng area ng buhay natin, isurrender natin sa Panginoon. Amen. Ulitin ko, tayong mga believer na tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, sa lahat sana ng area ng buhay natin, isurrender natin sa Lordship ng Panginoon. Amen. All faithfulness, ibig sabihin po, ito ay wala na yung mga hidden rooms na nire-reserve pa natin. Oh, Jesus. Yang kwarto na yan, talagang private life ko yan. Huwag mong pakialaman. Allow natin lahat ng bagay sa buhay natin. Amen. Yung all faithfulness means talagang putting aside the false gods, worship by our ancestors. Ang dami rin po yung mga pinanggalingan din natin, iba't iba. Mga kinagisnan natin, nang alam natin ay tama, iba pala. Mga pamahiin na kinagisnan natin, iba pala. Kaya napakaganda po yung salita ng Panginoon, yun ang guide natin. Amen. Sabi natin tayong mga Kristiyano,
Pag Kristiyano tayo, dapat yung turo ni Kristo ang i-apply natin. Amen po ba? Amen. Kaya we appreciate po na talagang yung iba, nung meron silang mga Diyos-Diyosan, ay talagang tinanggal nila sa kanilang bahay. At ito po ay talagang sinira po nila. At at least, sabi nila, at least mag-serve kami sa Panginoon. Praise the Lord. Yung isang nanay din na nagsabi sa akin na pwede ba na tanggalin yung ganito-ganito. Sabi ko, huwag mong gagawin yan. Bayaan muna makinig sila ng salita ng Panginoon. At kung sila man ay maniniwala, sila mismo ang tatanggal. Amen. Kaya ito po ay huwag natin, basta bayaan nating ilaw yung, ay sabihin natin yung word of God sa kanila at sila na mismo yung magdidesisyon. Amen. So ano pa? Dito po sa to make and keep commitments by becoming a student of obedience and by being able to make right choices. Sabihin mo nga, by being able to make right choices. No, parang nagutom uli kayo. Pakiulit. Go. Okay, so Joshua 24:15 sabi dito, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Kaya si Joshua, binigyan niya po sila ng choice kung ano yung gusto nilang pipiliin. Sabi ko nga, ang Diyos po ay talagang nilikha tayo ng Diyos na talagang meron yung will natin. Hindi niya tayo ikokontrol na parang robot. Kaya yung will natin, yun po yung sariling desisyon mo. Kung gusto mo ba na sundin ang Panginoon o hindi. Sarili mong desisyon yon. Hindi ka robot na talagang may remote control na ganun ang ginagawa ng Diyos, ganito ang gusto ko sa buhay mo, dinadirect ka, hindi. Ikaw mismo, yung will mo ay talagang ikaw magdi-decide na kung ikaw ay susunod o hindi sa Kanya. So ito po na pinapakita dito na kung gusto mong pilihin ang living God, yung tunay na Diyos, at dapat siya na ang iyong pagsilbihan. At kung gusto mo namang pagsilbihan yung mga false gods, na wino-worship din ng iyong mga ninuno, nasa iyong desisyon din yan. Sabi ko nga sa atin ay hindi lang po literal no yung mga gods na nandoon na nakalagay dyan, yung mga sabi nating mga Diyos-Diyosan. Meron din mga gods na yun po yung kung saan ka nakafocus. Lahat na ng oras mo, Lunes to Linggo, doon na lang. Kaya tignan po natin, baka pati sa trabaho, nagiging Diyos no yan, Diyos na ninyo yung inyong mga trabaho. Hello? Baka yung negosyo nyo na ay nagiging Diyos nyo na yung inyong mga negosyo. Baka pag uwi sa bahay, baka yung mga games na ang inyong mga nagiging Diyos na. Inaagaw na yung mga oras nyo na lahat dyan. ML, ano pa ba yung mga laro na nalalaro na yun? Call of Duty, TikTok, baka doon na lahat. Baka yan ang inyong nagiging Diyos. So tignan nyo po. Amen. Yung iba po, prefer nila na sumunod na lang sa mga Diyos-Diyosan ng mundong ito, isa sa Diyos ng Biblia. Ang kanila pong mga mata ay sabi doon na parang naabungan, blinded. Dahil yung kanilang puso ay nandoon yung mga fleshly desires. Dito po sa 2 Corinthians 4:4, ganito po ang sinasabi, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam po natin, may Diyos po ang mundong ito. Hindi naman natin nakikita, pero talagang yun ang nagkukubor sa kanilang mga mata para hindi sila makakita. Kaya dapat maintindihan po natin pag yung mga kinakausap natin, relative man natin, kapatid natin,
kung bakit iba yung ugali. Dapat maintindihan natin dahil hindi pa sila nananampalataya. Amen. Ikaw sana na bilang isang believer, ikaw na ang dapat alam mo sana. Hello? Maditi ugali na. Siyempre, alam mo, unbeliever nga eh. Unless na maging believer, at least diyan pa mababago yung buhay niya. Amen. Kaya po yung part natin ay iwin natin sila sa ating Panginoon. Amen. Kung gusto nila yung ibang daan, sa kanilang sariling desisyon as long as ginawa natin yung part natin sa kanila. Huwag nating i-force sila na mag-serve sa Panginoon dahil ang pagsaserve po sa Panginoon hindi pilitan. Amen. Ito pong mga nagpapagamit, mga nagsisil group, wala pong mga sweldo ang mga yan. Talagang sa kanilang sariling desisyon pa yan. Sa kanilang pagsisil group, sariling pira po nila. Kung minsan yung lumalabas para may maipamirinda lang. Yeah. Pero kung kayo man ay may blessing din, maganda rin naman maglabas kayo. Amen. Baka mamaya yung si leader nyo na maglalakad na pa uwi. Hindi sinasabi, wala palang pamasahe. So dito po, panghuli dito na yung to make and keep commitments by becoming a student of obedience, by being able to make right choices. Yung pangatlo dito, by choosing daily to serve the Lord. Sabihin nyo nga, by choosing daily to serve the Lord. Joshua 24:15 sabi dito, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. But as for me, in my house, we will serve the Lord. So ito po na talagang mag-serve tayo sa Panginoon. Gawin po natin yung mga lahat ng bagay na magsilbi. Kasama natin ang ating mga pamilya bilang halimbawa. Amen. Kaya sabi ko nga, bless kayong mga pamilya na lahat kayo ay believer sa inyong pamilya. Dahil iilan lang yung mga ganong pamilya. Pero meron pa kayong i-reach out yung inyong ding mga siblings, mga kapatid din na mga unbelievers, kapatid na mga parents ninyo, o di kaya pa yung mga lolo and lula pa ninyo. So ito po na serving the Lord involves serious godliness. Kaya po ito po ay lahat po, bawat isa sa atin ay i-decide sana natin personally na mag-serve tayo sa Panginoon. Amen. Walang pipili para sa'yo. Ikaw mismo ang pipili kung sino yung gusto mong pagserban. Kaya tayong mga parents muli ay malaki po yung special obligation natin sa Panginoon para maipakita yung tamang example sa kanila, sa ating mga anak o sa ating mga pamilya. Amen. Kung kayo man mga magulang ay huli kayong naging believer, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa naman tayo, pakita pa rin natin sa kanila. So piliin na natin ngayon. Ito po yung personal statement. But as for me, kaya sabihin po natin na talagang, but as for me, talagang surutem mo no pagserbihan ni Apo Diyos. So hindi lang po yun a personal decision. Sabihin mo nga personal decision. Hindi mo minana yan sa magulang mo, sa iyong lolo. Walang nagbigay sa iyo yan, ikaw mismo ang pumili. Kaya po kung yung ninuno mo ay sabi natin pagano, yung parents mo pagano, at ikaw naman na nananampalataya na sa Panginoon, pwede mong sabihin na maging Kristiyano na ako at ang aking mga anak ay magiging Kristiyano na. Amen. Alam po tayong mga Cordillerans, Kankanaay, mga Ibaloys, at other mga tribes, mabigat po yung mga kaugalian natin. Nakita po natin. Hello? At alam natin, ilang taon mong pinaghihirapan, tapos ilang araw mo lang na talagang kakatay ka ng napakaraming mga baboy. Lilipad yung mga ilang libo doon. Kaya po ang nangyari, titingnan po natin, napakalaki, ang galing ng mga Chinese. Nagpatayo sila ng bangko. Ginamit nila yung pira ng mga tao. Yun ang ipapahiram nila sa manghihiram. Mga ninuno naman natin, ayun, isinanla yung mga properties. Ang nangyari po doon, nung hindi na makabayad, siyempre legal na foreclosure. Yung Chinese, hindi niya sinabing bibilhin ko yung lupa mo.
nagpahiram lang ng pera, naging sa kanila na yung property. Dahil wala na yung pangbayad. Kaya mostly, pag titingnan po natin dito sa Benguet, La Trinidad, Baguio, papunta pa doon ay halos pamamayari ng mga Chinese yung mga prime lots na natin. Hello. Kaya maganda po pag mag-Kristiyano tayo, magaan lang. Meron man o wala kang kakatayin, praise the Lord pa rin. Amen. Mas magaan po yung magiging Kristiyano po dito. Kaya po dito na hindi lang personal decision, ito po ay yung personal declaration. Sabihin mo nga, personal declaration. So si Joshua, inappoint niya itong mga leaders na ito, inadresa niya ang mga leaders, at siya rin po ay talagang magiging leader din siya sa kanyang pamilya, kanyang asawa, kanyang anak, at sa kanyang mga apo. So pwede bang sabihin natin itong declaration na ito? Okay, 1, 2, 3, go. I declare that my entire household will serve the true and living God. Ulitin natin. I declare that my entire household will serve the true and living God. Kaya tayo po sana mga Kristiyano, mga tatay o mga nanay, ay ito sana yung statement natin. Amen. Pagsilbihan ang Diyos natin. Kaya hindi lang po yun na personal decision, personal declaration, a positive statement. Sabihin mo, positive statement. So ito po na talagang, ito nga na we will worship the Lord bilang mga Kristiyano ay i-worship natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Karapat dapat lang siyang i-worship. Sabi doon sa Philippians na lahat ng mga mag-kneel down, mag-bow down sa ating Panginoong Jesucristo. Adang itantanok kaniday dayaw ni Isuna. Kaya lang po yung karapat dapat natin na i-worship. Ito sana yung aim natin o yung goal natin sa pamilya natin. Amen. Wala pong room for neutrality. Yeah. Kaya Joshua 24:31 sabi po dito, naglingkod kay Yahweh ang sambahayang Israel habang nabubuhay si Josue. Kahit wala na siya. Pagbasahin nyo kasi sa chapter 24 na ito, after yung address doon, namatay na po siya. So kahit wala na siya, nanatili pa rin siyang silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Sabi ko nga, yung win at home objective natin ngayon ay magkaroon sana tayo ng faith-based yung Christ-centered na family sa atin. Turuan natin yung ating pamilya na mag-worship sa living God o sa Diyos na buhay. Tulungan natin sila na gumawa ng make and keep commitment sa Panginoon para sila ay magiging obedient, pipili ng right choices, at araw-araw na talagang pili nila na mag-serve sa Panginoon. Kaya ang challenge ko bawat isa sa atin dito mga kapatid, kung ikaw man ang unang nakakilala sa Panginoon, sa pamilya ninyo, maging ilaw ka sana. Kung ikaw man yung ama na nakakilala sa Panginoon, maging ilaw ka sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Kung ikaw naman na nanay ang unang nakakilala sa Panginoon, maging ilaw ka sa iyong mister at sa iyong mga anak. At kung kayo naman mga kabataan ang unang nakakilala sa Panginoon, maging ilaw din kayo sa inyong mga magulang. Ito sana yung goal natin na sana, as for me in my house, we will serve the Lord. Amen. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, I will win my home. Habang nakatayo po tayo at nagme-meditate, ay mag-take po tayo ng ating communion at i-distribute po nila. Hawakan nyo lang po muna, huwag nyong ipapartake, and after that, sabay-sabay tayong manalangin.
po nandiyan dyan sa mga bahay-bahay nyo, i-meditate nyo lang po itong salita ng Panginoon na inyong napakinggan. The Lord Stay together, praying together, any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in the harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will every first Sunday of the month po ay tayo po ay nagpapartake ng ating communion. Bakit natin ito ginagawa? Para maalala natin 2,000 years ago yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoon Kristo sa atin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iyo, sa akin, para sa ating lahat. Dahil sa ating mga kasalanan. Kaya po sabi ko nga na kung ano man yung mga bagay-bagay pa mga kasalanan natin at pag tayo ay lalapit sa ating Panginoon Kristo, humingi ng kapatawaran, patatawarin niya tayo. Kung hindi ka, wala ka pang relasyon sa Kanya, pagtanggapin mo siya bilang Panginoon at pagligtas sa buhay mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magiging anak ka na ng Diyos, ng Ama. 2,000 years ago, yung ustya, simbolo ng kanyang katawan na talagang napahirapan. Lahat ng klase ng pahirap tinanggap niya. Kaya po sabi doon sa Isaiah na talagang by His stripes, we are healed. Kung may karamdaman ka man, i-claim mo na yung healing mo. Ano mang klaseng karamdaman yan. Itong saro na ito, yung simbolo ng kanyang dugo. Hindi na dugo ng hayop, hindi na yung dugo ng hayop ang kinakatay. Kundi siya mismo yung perfect na sacrifice na hindi nagkasala ni minsan. Kahit siya po tinukso ng ilang bisis, hindi po siya nagkasala, hindi siya bumigay. Dapat lang na yung dugo niya mismo ang naglinis, maghugas sa mga kasalanan natin. At sa oras na ito, tayo ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa umagang ito na ginagawa po namin ito para maalala namin yung inyong ginawang sakripisyo bawat isa sa amin. Kat adamat apo ngay warwaragawag mi apo ti adang iyaay mo manan nga mangala kadagiti matalek nga nagserbikin ka. I-bless mo po itong ostya na ito, Panginoon, at pati rin po itong saro na ito na simbolo ng iyong dugo. Salamat, magpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong dugo. Because without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Nagyaman kami, Apo Diyos, at medyo ikararag po in Jesus' name. Amen. Partik natin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Come on, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa pagligtas mo bawat isa sa amin. Na instead na kami ay pupunta sa kapahamakan, pero pinatawad mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, oh God. You are God alone, our God alone, from before
palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord Jesus, O God. Diet amang iso nga nangayayat kada tayo. Kastamat ti parabor niya po tayo sa Kristo, ti patuloy nga madda kada tayo. Kan ti panagkikad kadwa, ti Espiritu Santo, isumanang kaditi kumuyog, mangidalan, kan mangprotektar, iti tunggal maysa kada tayo, at lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. Okay, may short na announcement lang po tayo. As binanggit po kanina ni Pastor, this coming Saturday, October 9, meron pong mga gatherings ang mga fathers. Okay, mga man to men dito po sa church po natin. From 3 p.m. po yan. Mag-start po tayo ng 3 p.m. Okay? Kaya invite nyo po yung mga husbands nyo, yung mga brothers nyo, sino man yung mga fathers, pwede nyo pong i-invite this coming Saturday. And of course, wag natin kakaligtaan ang ating prayer gathering during Wednesdays from 7 p.m. to 8 p.m. po siya. So, always na magpasalamat po tayo for this event na nangyari, this service. Thank you for coming, for joining us. Of course, yung mga kasama rin natin sa live, thank you for joining us. And keep safe po, and God bless us all. Thank you.